Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila nakakagimbal nga talaga dahil talagang kinasuhan na nga ang mga tambaloslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na may tapang kaya ang mga congressman na ito na talagang patulan ang hamon ni Tatay Digong na ilabas ang mga resibo at magpa-audit silang lahat. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang maraming congressman nga at mga tambaloslos natakot nga sa hamon ni former President Rodrigo Duterte dahil alam nila na talagang mas malaki pa talaga ang kanilang ninanakaw na pera kaysa sa ginagamit nila sa taong bayan. Well mga kaibigan, talagang iniba nga lang pala talaga ang pangalan ng confidential fund at sinabi nilang allowance nila ito at ang pinalit ay extraordinary expenses. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pinaganda pa talaga nila ang pangalan ng kanilang mga allowance na hindi naman pala nila ginagamit sa taong bayan. Ang nakakalungkot lang dito talagang isipin ay tax ng mga kababayan natin na ito, lalong-lalo na ang maraming OFW na malaki rin ang binabayad. Tapos gagastusin lang ng mga congressman na ito at mga tambaloslos ang pera ng kaban ng bayan na hindi naman pala nila ginagamit para sa pag-asenso ng bansang Pilipinas. Ang extraordinary expenses na ito ay halos bilyon nga ang hawak nila per head. Ngunit talagang nakakalungkot dahil makikita natin ang mga sugapa ng mga tambaloslos na ito sa kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Losing cause, a losing case. At the same time, tama yung binanggit ni Ma'am Lorraine, papansin ito, propaganda agitation ito para lumabas na parang may puwersa pa sila. Para yung mga grupo na naiwan pa sa kanila, yung remnants nila, ay hindi mawagtang at hindi mawala. At pangalawa, makapagpapatuloy yung kanilang panloloko. Recruitment pa rin ito. At ang nagkamali sila sapagkat ang age of information dumating na. Ang kamulatan at kamalayan ng mamamayang Pilipino tumaas na. With the file. Ayan po mga kaibigan, na may papakita lang ako sa inyo guys, no. Ito po yung ito po yung 2.5 million na counter demanda po ni Ka Eric mga kaibigan, no. Pakita ko lang sa inyo guys para kumpleto po tayo sa context dito. Alright, taka lang, wait lang guys. Ayusin lang natin Ito na po, Atom at Carol Aurelio sinampahan ng 2.5 million counter charge ni Ka Eric. Ayan po, 2.5 million counter charges ni Ka Eric Celis mga kaibigan. Ayan po. Martes ng umaga nang tumungo ng ang dating kadre at Communist Terrorist Group or CTG ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey Ka Eric Celis sa Quezon City Regional Trial Court kasama ang kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ayan, si Mark Tolentino pala abogado niya, ang galing. Nagsampa ng 2.5 million na counter charges o kontra-demanda si Celis laban sa mag-inang Carol at Atom Aurelio. Ayan, mga kaibigan. Akala nyo kayo lang marunong Akala nyo kayo lang marunong? Ito mga kaibigan, ito ang nakakatawa guys. Dahil paglabas po ni Franz Castro mga kaibigan, naalala niyo si Franz Castro lumabas? Kinasuhan si Tatay Digong at nag-ano po sila guys at nag-request po sila ng, 'di ba kahapon pinakita ko sa inyo? Wait lang guys, ayusin lang natin. Itong si Franz Castro, kinasuhan po si Tatay Digong, 'di ba? Kinasuhan niya. Nag-request po sila ng media coverage, mga kaibigan. Kompleto po, guys. Ang dami talagang media. Lahat ng mainstream po andun. Talagang kinover sila, guys. Makikita mo talaga. Pati yung press ko nila, naka-cover po yan, coverage, media coverage yan, kompleto. Pero guys, pagdating po Ka Eric, wala pong medyang dumating. Wala pong nag-cover. Alam mo sino nag-cover? SMNI lang ang nag-cover, mga kaibigan. Isa lang po, isang media lang guys ang andon kung hindi ako nagkakamali. Wala pong nagbalita
Pero pagdating doon sa kinasuhan, si Pangulong Duterte, ng itong ni Castro, patungkol po doon sa kung ano-anong mga kinakaso niyang iniimbento nilang issue para kay Pangulong Duterte, ay kompleto po sa media coverage, mga kaibigan. Doon po sa Circle, Quezon City Circle. May press con pa, kompleto lahat. Talagang doon mo makikita guys, na meron talaga sila ditong hawak. Ay hindi lang talagang meron talaga silang hawak. Hawak talaga nila ang media. Yun po ang katotohanan dyan. Di ba? Pero bakit po pagdating dito kay Eric, mga kaibigan, SMNI lang po ang nag-cover? Grabe, di ba? Ibang klase po, mga kaibigan, talagang dapat talagang wakasan na yung mga party list na yan, tanggalin na yan sa Kongreso. Isama na po yan si Tambaluslos. Kasi wala naman talaga ibang nag-ano niyan eh. Sino mo bang ibang nag-utos niyan o nagbigay ng basbas diyan sa mga tatlong itlog na yan? Para maging ano po sila, para maging powerful po sila, mga kaibigan, para lumakas po sila. Para lumakas yung pwersa ng mga itong tatlong surot na to sa Kongreso, di ba? Sino bang nagbigay ng ano niyan? Nagbigay ng power. Di ba si Tambaluslos? Wala namang iba eh. Meron pa bang ibang magbibigay ng power diyan? Sa tatlo na yan. Kasi hindi naman magaganyan yan, hindi po maglalakas ng loob yan, yung tatlong surot na yan, na lalabas po at kakasuhan si Pangulong Duterte. Kung wala po silang padrino, dahil tatlo na lang po sila sa Kongreso, guys. Tatlo na lang sila. Di ba? Ilaban mo sa 200 something o 200 something na mga congressman, mga congress kalaban dun sa tatlo. Imposible. Bakit sila lumakas? Tatlo na lang sila. Kasi nga, merong basbas sa House Speaker. Kaya lalo silang lumakas, lalo silang nag-gain ng power, mga kaibigan. Pero itong mga ibang congressman na sana po nakikipag-ano din, sana pinagtanggol din nila si Pangulong Duterte o pinagtanggol din nila si VP Sara. Dahil alam naman natin guys, yung iba dyan, identified po sila na sumusuporta po kay Tatay Digong. Yung mga panahon na yun, yung Pangulo pa si Digong. Pero bakit ngayon, hindi po tahimik silang lahat, mga kaibigan? Wala man ng isa, kahit isa lang na nagsasalita. Na at least, sumang-ayon man lang sana sa panawagan po ni Pangulong Duterte na hindi magbabayad ng tax hanggat hindi kayo magbukas ng libro. Bakit hindi po nila sinasabi yan? Bakit hindi sila lumalabas? Kasi karamihan dyan, ay malamang sa malamang, ay nangungulimbat din ng pera ng bayan. Kaya ito po mga kaibigan, hindi na po nakakapagtaka na wala pong media dito kay Eric. Ito po basahin po natin, mga kaibigan. Ayon po dito sa balita, guys. Ito in-highlights ko para mabasa nyo rin. Ito ay kasunod ng paghain ni Atom ng 2 million. Kasi si Atom, guys, naghain din ng 2 million civil complaint laban kina Celis at Dr. Lorraine Badoy, dahil umano sa red tagging sa kanya at sa kanyang pamilya. Nag-file sila ng complaint 2 million. Pero ang counter charges po ni Eric laban dito sa mag-ina, 2.5 million. Di nahigitan sila. Sabi dito, nag-file sila ng kaso against Eric for damages of 2 million damages under Article 19, 2021 of the Civil Code of the Philippines. Dinisturb nila si Eric. So ginawa natin, nag-file din tayo ng damages against Atom and against Carol Aurelio, yung mother niya. Kasi nga, sabi po ni Attorney Mark Tolentino, mga kaibigan, kaya po sila nag-counter charges kasi nga, dinustorbo nila itong si Eric na wala namang ginagawang masama. Nagsasabi lang naman ng totoo. Bakit pag nagsasabi ka ng totoo, kinakasuhan ka, Pag nagsasabi ka ba ng totoo, guys, kakasuhan ka? Delikado yan, Tapos pag nagsisinungaling ka, hindi ka kakasuhan, ganon. Ibang klase talaga itong mga to. Parang tatlong itlog, Galit na galit, Balat sibuyas! Di ba? Tatlong itlog, balat sibuyas? Bakit nila kakasuhan si Pangulong Duterte? Bakit? Napikon kayo? Kasi balat sibuyas kayo. Dati ang hilig-hilig yung manira. Dapat nga,
alam niya, sa totoo lang guys, kung barumbado lang yan si Pangulong Duterte, si Tatay Digong, yung tatlo na yan, baka siguro nakakulong na yan hanggang ngayon. Kasi panay banat nila noon, nung panahon nung, di ba, nung Pangulo pa si dating Pangulong Duterte, panay banat nung tatlo na yan eh. Hindi tumitigil yan. Pero buti na lang, hindi po, si Pangulong Duterte guys, hindi po sila, kumbaga, hindi sila pinapansin. Siyempre, sumasagot lang si Pangulong Duterte sa mga media. Siyempre, alam mo naman si Duterte, di ba? Pag tinatanong yun, talagang sasagot talaga yun sa media. Hindi yung nag-aano, no? Hindi yung nagtatago. Hindi katulad ng ibang pangulo diyan na hanggang ngayon wala pa rin tayong naririnig. Sabi po dito, mga kaibigan, naniwala, ayan sabi po, naniwala si Tolentino na madidismiss ang kaso na isinampa ni Aurelio laban kay Celis at Badoy. Ayan, madidismiss yan, sigurado, no? Kasi wala naman silang basis eh. Pag walang basis, walang probable cause, sigurado madidismiss yan. Kasi ang red tagging, mga kaibigan, once again, hindi po yan krimen. Wala pong kasalanan pag red tagging. Hindi po yan, di ba sinabi na yan? Wala naman, there's no such thing as red tagging. Ay, syempre meron eh. Pero hindi naman yan identified ka lang naman dyan. Bakit kayo nagagalit? Eh, ayaw nyo nga i-condemn eh. Yung mga makaliwa, di ba? Sinasabi nyo, hindi naman kami mga makaliwa. Hindi nga kayo makaliwa. Pero bakit ayaw nyo i-condemn? Ibig sabihin, kasama kayo dun. Kaya nga kayo nare-red tag eh. Sabi dito mga kaibigan, ang sabi nila, inaabuso daw ni Ka Eric yung freedom of press, freedom of expression, kailangan nilang patunayan iyan. Paano nila mapatunayan ang pang-aabuso? Kailangan ba bad faith ni Ka Eric? Ayan. Don't forget, in every action, good faith is assume. Ayan. Kung hindi nila, ito sabi dito, kung hindi nila ma-destroy yung assumption of good faith, posible na, I'm sure, na ma-dismiss ang kaso, sabi po ni Attorney Tolentino, mga kaibigan. Sabi naman ni Ka Eric, ayon kay Celis, direktang kaalaman at personal na karanasan sa CPP, NPA, NDF ang kanyang mabigat na ebidensya laban sa mag-ina. Meron kasi siyang hawak na evidence, mga kaibigan eh. Itong si Ka Eric guys, may hawak siyang ebidensya at ilalabas na niya. Hawak niya guys ang ebidensya na makapagpatunay na itong di umano'y ina po ni Atom ay talagang kasama. Kasama talaga. May ebidensya siya eh. Dating kadre yan si Ka Eric eh. Di ba? Dating kadre yan, hindi mo naman pwedeng lokohin yan. Yes, pork barrel, iniba lang ang pangalan. Parang ganun. Sabi dito, we are very solid sa kapag dumating na sa trial. Mailalahad namin ang iba pang mga detalye ng katotohanan tungkol sa involvement ng mag-inang ito na si Atom at Carol Aurelio sa CPP, NPA, NDF ayon kay Jeffrey Ka Eric Celis, dating kadre. Ayun dating kadre yan eh. Alam niya lahat ng mga nangyayari doon sa bundok kasi dating kadre siya guys eh. Nagbalik loob niya sa gobyerno. Alam niya ang mga confidential dyan. Di ba? Kaya nga niya na-identified yung mag-ina eh. Kasi alam po ni Ka Eric. Ito pa. Basahin pa natin para makumpleto po. Bit-bit namin ang katotohanan mula sa karahasan. Kaalaman, ang personal na pakikibahagi ng CPP, NPA, NDF. See? Yan Bit-bit namin ang katotohanan mula sa karanasan, kaalaman, ang personal na pakikibahagi. Personal na pakikibahagi. See? Personal na pakikibahagi ng CPP, NPA, NDF. Yan klaro. Ka Eric ang nagsabi diyan. Ito pa basahin natin. At hindi iyan pwedeng ibaliwala o burahin yung katotohanan na bit-bit galing sa aming direktang karanasan at direktang kasaysayan
na magpapatuo na ang mag-inang ito ay may kasaysayan at patuloy na karanasan ng involved sa CPP, NPA, NDF. Sabi po ni Ka Eric. Ibig sabihin guys, identified talaga sila. Meron pong ebidensya. Hawak na po. Ilalantad na lang po mga kaibigan ni Ka Eric. Lahat. Pag inilabas yan ni Ka Eric, wala na. Yari na yung mag-ina. Kinasuhan pa sila, may counter charges pa sila na 2.5 million. Tapos meron pang mga ebidensya sa Ka Eric. Talo sila. Kasama dyan, sigurado yung 3 itlog. Talagang, masasama talaga sila dyan guys pag nagkaalaman po lahat yan. Pag lumabas po lahat ng information, talagang mahihila po yung mga yan. Kaya humanda sila. Ito po yung sabi ni Ka Eric. Last na to. Sa huli, sinabi ni Celis na walang sinuman o anumang mga kaso ang makakapigil sa kanila na ilahad ang katotohanan upang mulatin ang kamalayan ng taong bayan. Di ba? Kahit mag-deny pa siya. Kahit mag-deny pa sila na mag-deny, si Ka Eric na po ang nagsalita. Wala na silang ligtas dyan, guys. Si Ka Eric po, galing po dyan. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, hindi naman totoo yung sinasabi ni Ka Eric. Paano hindi totoo? Galing nga siya dyan. Kadre siya, kadre. Di ba? Ang kadre, di ba guys, ano yan? May ranggo, di ba? Pag sinabi mong kadre, may ranggo ka. Di ba? Posibilidad na mataas ang ranggo mo kasi kadre ka eh. Di ba? Leader, parang leader yan eh. So, kung ako sa inyo, mga Arroyo, itong si Atom, kung ako sa inyo, tigilan nyo na. Di ba? Aminin nyo na lang or total, kung talagang, di ba? Aminin na lang nila para wala ng ano. Di ba? Bakit kailangan nyo pang i-deny? Kitang-kita na nga kayo. Nagmamalinis pa kasi kayo. Di ba? Huwag na kayo magmalinis. Lumantad. Nadali nila si Senyor Aguila. Pati si Senyor Aguila. Nadali. Ay, naku kayo talaga. Tapos na po tayo dyan mga kaibigan. Punta na po tayo sa ibang topic. Ito na po. Dito po natin malalaman guys, no? Asan na ba yun? Ayan. Sa mga hindi pa po nag-likes, nakikisuyo po kami. Baka pwede po tayo mag-likes bago po natin i-play ang video. Libre po ang mag-likes mga kaibigan. Wala pong bayad. Nakikisuyo po kami. No? Dagdagan po natin yung likes. Sana dumami. Pakidagdag naman yung likes mga kaibigan. Alright, ito na mga kaibigan. Buksan ang libro ng accounting. Nako, ito na naman tayo. Pudinet, yan na naman. Nako, buksan ang libro ng accounting. Nako, kailan kaya bubuksan to? Kailan kaya bubuksan ang libro ng accounting mga kaibigan? Tanong ko lang, mabubuksan kaya itong taon na to? O baka next year na? O baka after 5 years, 10 years, 20 years? Kailan ba talaga natin malalaman, Kailan po talaga natin malalaman kung saan po napunta ang ating mga pera diyan sa Kongreso? Kailan? Ito po, alamin po natin dito guys sa ating updates. Binanggit niya kasi dito, ma'am, kahit wala na siya, hindi niya hahayaan na mangyayari yan or masisira ang ating bayan. He will find ways, ayun na sinabi niya, he will find ways to fix this problem that is happening in the government even though wala siya sa gobyerno. That's incumbent upon every Filipino because a lot of us, vast majority are ordinary citizens, di ba? Correct. And yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte, no? Yung sinasabi ni Franco, na this is our moral obligation to really guard our country. Kasi yung hinihingi naman niyang demand, it's a very moral and a very just demand, di ba? Kasi kung hindi nila, yung pagbukas ba ng mga libro nitong mga kongresistang ito, ano ba yon? Illegal ba yon? Hindi. Karapatan natin yon, di ba? That's our right. And for them to turn it down or to ignore us,
that one is wrong. That's where they're wrong. That dyan sila nagkakamali. So, yung demand ng ating Pangulo at yung sinasabi niya sa atin, for me, it's so interesting. It's so interesting kasi, remember, Yusik Joel, when we were under PRRD, he would say often, paulit-ulit yan, he would say to us, to us, hindi kayo special. Correct. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Correct. So, and he was very humble. Very humble. Wala siyang yabang-yabang. So, none of us, because if your leader is like that, hindi ka talaga magyayabang kasi kahiya, mauunahan mo pa siya, di ba? So, he inculcated that in us, na hindi ka pwedeng ordinary lang tayo, magtrabaho lang tayo. In fact, one of the things, the sentence that I kept hearing over and over and over, and I was with the president, was magtrabaho lang tayo. Yes. No, we'll talk about, grabe nangyari, grabe yung sinabi, grabe nga, magtrabaho lang tayo. Lagi siyang ganon. So, my point here, is that itong pagbukas ng, itong kapangyarihan na hawak ng mga kongresista, sa kanila ba yon? Hindi. Sa atin nang galing yon. Tayo nagbigay yon sa kanila. Ngayon, if that power and the way they hold it becomes immoral, in this case, when you withhold your accountability to us, then it becomes immoral. Then we have the right and in fact the moral obligation to remind you kung saan nanggaling yung kapangyarihan na yan at kukuunin namin ulit, babawiin namin para makita ninyo kung sino yung may kapangyarihan dito. Kasi nararamdaman ko dito, kinakaya tayo Kinakaya-kaya tayo. Di ba? Na porket kayo ang nasa poder. Uulitin ko yung sinabi ni Pangulong Duterte na I hope gets inculcated talagang maging ma-enshrine sa puso ng bawat government official, bawat lingkod bayan. Hindi kayo special. Trabahante lang tayo sa gobyerno. Justifiable and just yung kanyang demand. Yes. Kasi kung wala ka namang tinatago, pagbukas mo, hindi sara mo ulit. Yun nga. Kung kayo, Yusek Ego, Ma'am Lorena, yun sa lang naman gobyerno po just kayo. clarity yun. Yes. Kung kayo po'y tapat, di ba? Hindi naman magiging mahirap kung sabihin na, ito yung record namin. Gaganahan pa ako. Ganado pa ako. Yung po ang punto natin. Naalala ko ng panahon ni PRRD noon, yung FOI, hindi lang talaga naging batas Freedom yan. of information. But Executive order niya. naging executive order siya covering Number all 2. executive offices. Yeah. Executive order number 2. But we tried, to push it in Congress. May bill dyan, pero walang nangyari. So we've been trying to push for the legislation of the FOI. Ever since, Say first a little bit what the freedom of information is. And during PRRD's time, it was just sa executive branch lang siya. Yes, kasi under his executive order number 2 noon, yung freedom of information sa mga offices under the executive department lang. So pwede ka magtanong through the FOI portal, saan ganito, o saan dinala ito, yung budget na ito. Pero tapos agad sasagot tayo, di ba? Agad sumasagot kami. May time bound yun. Yeah. Time bound yun. Pag hindi ka nag-reply, in fact, considered approved. Something like that. No? Yeah. But kung ito yung naging batas po, covered na rin sana yung judiciary, covered na rin sana yung legislature. So, isang request lang, meron. Bakit gaano kahalaga yon yung FOI na yon? Well, number 1, nasa constitution po natin yung freedom of information. And for the longest time, nagkaroon lang ng enabling measure, yung EO number 2 nga ni President Duterte. But as a law, as a batas, wala pa. So, nakapending pa po yan. So, transparency, parang ganito yan. Yung FOI, kung madilim ang paligid mo, meron kang kaba ng yaman, madilim. Yung FOI, ang flashlight mo. Saan yung pera ni ganito? Boom. Transparency. Buksan mo ilaw, pak. Yun si FOI. So, sana, kung may ganon, wala nang ganyan mga At saka naalala ko noon, isa ako sa laging hinihingian ng FOI dahil sa CPP, NPA, NDF, yan sina Carol Aurelio. Sige sila hingi ng SALN ko, ng list of accomplishments ko. Di ko ba tinatago binibigay ko pa. Talagang please, piniyayabang ko pa. Kunin yan, di ako magnanakaw katulad nila, nakatunganga at kukuya-kuya-kuy lang tayo nung panahon. Hindi po. Iba po nung panahon namin. Pagod. So, mahalaga ang accountability at transparency. At yung sinasabi mo, yun yung spirit of the law. Yun yung spirit ng batas natin, ng constitution natin na nilalabag nito ngayon itong mga kongresista
if they continue to refuse to account to us kung ano yung extraordinary funds na yan. No? In the absence of an FOI law, ito na nga yung mga appeal, no? Yung mga legal demand na sinasabi ni former President Duterte. Tsaka napakaayos niya na Yusek Joel, di ba? Ito kasi inumpisan, sila nagumpisan nito eh. Ginawa nila kay Vice President Sara. Ngayon, Franz Castro, ang hamon ng ating former president. Pandora's box yan. Tingnan natin. Bakit hindi panahon ng backfire talaga. Backfire. Ngayon, gagawa ka ng something na ma-re-realign ang focus ng mga tao dahil ikaw ang tinutukan ni PRRD na ikaw, pakita mo kung saan napupunta yung pondo ng sambayan. Ang pinakamasaklap dito, ma'am, pag sa Makabayan Black, alam naman natin, Joe Masison mismo, bumanggit sa ACT Teachers, Gabriela at Kabataan. Alam naman natin, napakalino na CPP, NPA, NDF, teroristang grupo ito. Yes. Ang pinakamasaklap dun, sa kanila napupunta yung pondo at saan nila ginagamit. Ngayon, patuloy pa rin, bago lang, may nakuha tayo na mga kabataan na mga na-recruit. May mga namatay. Ito, yun yung pinakamasaklap. Yung government, pera ng ating mga kababayan napupunta lang sa mga armas na kung saan sa teroristang grupo. Always remember, Franco, no, and Ina, and Yusek Lorraine, yung mga sinabi ni President Duterte, backed by intelligence information yon. Hindi naman marites yun eh. We have been discussing that, saying that for the longest time. No? At marami na rin nagpapatunay, katulad nila ka Eric, mga dating kasama nila. Ako mismo, as former cadre, as former combatant, nakakasama ko naman talaga yung iba dyan. Di ba? At hindi mo naman maididina yun. Pero, alam mo, sabi ko nga, ito na yung panahon. Ito na yung dumating na. Magkaalaman na tayo lahat. At saka ano to, parang tawag na to ng panahon talaga. Kasi, how long has this problem been going on, diba? This corruption that has really talagang nasadlak tayo sa kahirapan at hindi makaandar ang Pilipinas kasi yung katiwalian sa gobyerno ay talagang beyond the pale. Talagang sobra. At saka kailan pa ito? Wala pa nang maliit ako. So, gusto nyo pa ba ito? Diba? Dumating na talaga yung panahon na tayo ang buhay sa mundong ibabaw at tayo ang pwedeng gumawa ng pagbabago at tunay na pagbabago. At nakikita ko yon dito sa tawag ng ating former president na gawin natin yan. No? Pakita natin kung sino yung masusunod dito ngayon, ang mga kongresista or tayo. Diba ang sinabi niya at gusto natin ibalik yun, napakahalaga noon na trabahante lang kayo sa gobyerno, hindi kayo special. Very, very important that kind of mindset because it's really service to the people. Why are you in government? You are in government to make lives better, to make the lives of the Filipinos better. More so yung mga nasa ibaba at pag kayo ay nagnakaw, ang pinaka nasasaktan ay yung mga nasa baba. Chrissy Brooks, ayan, siya, Labia, work mood mo now, sabi po ni Chrissy Brooks, ayan. Kita-kits po tayo mamayang gabi ha, Chrissy Brooks, meron tayong updates. Tatrabaho daw si Chrissy Brooks. Sige, good luck na lang sa trabaho, ayan. Sige po, work muna kayo. Ayan po mga kaibigan, buksan na po ang libro ng accounting. Nako, kailan ba bubuksan yan? Ang tagal naman. Binibitin nyo ang mga tao eh. Sa bagay, baka inaayos pa nila, no? Baka siguro nag-aano pa sila. Baka dinodoktor pa nila, guys. Di ba? Baka siguro inaayos pa nila yung mga pag-accounting, no? Eh, syempre, hindi naman kaagad-agad yan. Eh, kung yung ibang nagastos mo, wala nang resibo yun, yari ka. Di ba? Kasi nga, puro certification lang. So, paano mo ma-prove or paano mo ma-justify na yung ginastos mo, yan talaga yung ginastos mo, di ba? Kung wala ka namang maipakita talagang papel, mga documents. Kumbaga mahihirapan talaga sila diyan, guys. Yung challenge na 'yan. Sa tingin ko parang ang wala sigurong kakasa diyan eh. Di ba? Sa tingin ko lang ha. Kasi lahat naman sila tumanggap eh. Di ba? Kasi kunwari, like for example po, no, certification, ginastos na nila. Kunwari, pataba sa lupa, ayan. O kaya mga fertilizer. Eh syempre, nagastos mo na yung pang-fertilizer, pati fertilizer na isaboy mo na eh. Hindi mo na mai-recall yon or hindi mo na makukuha yon. Paano ka ngayon magpo-produce ng resibo? Di ba? Kung wala na, nagastos mo na eh.
hindi naman kayo kailangan magresibo pag in-audit kayo. Certification lang. Kaso lang, ang problema ngayon, ang challenge po ni Pangulong Duterte, ilabas ang resibo. Ilabas ang libro ng accounting. Yun lang. So sana po ay talagang may tumugon dyan. Ito na po si Pangulong. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga ba talaga ang bansang Pilipinas na ito at ngayon administrasyon na ito, kaya naman talagang hindi aasenso ang ating mga kababayan at nabubuhay na lamang sila sa Pulboron at Mary Jane dahil ito lang ang alam nilang solusyon para makalimutan nila ang problema na kanilang kinakaharap. Dito natin makikita mga kaibigan na tuwang-tuwa naman ang mga protector at mga pulburon dahil sila ang kumikita at kawawa ang mga kabataan na nasisira ang kanilang mga pamilya at mga buhay. Dito natin makikita na sana malinisan at magkaroon na ng bayag ang ating administrasyon na ito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.